Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Mahigit 2 oras nang inaapula ang sunog na sumiklab sa barangay Isla Puting Bato sa Tondo sa Maynila. Pahirapan ang pag-apula sa apoy dahil sa sikip ng lugar. Kinailangan pang ang butasin ang pader ng ilang bahay para ilusot ang hose ng tubig. At nakatutok doon live si Jamie Santos. Jamie. Mel, VK, Emil, nagpapatuloy na apulahin ng mga bumbero ang sunog nga na itinaas na ng BFP sa Task Force Alpha dito nga sa Isla Puting Bato sa Tondo, Maynila. Sunod-sunod ang dating ng mga truck ng bumbero mula sa BFP at fire volunteer para pagtulungang apulahin ang sunog na tumutupok sa mga kabahayan sa barangay Isla Puting Bato. Bago mag-alas 4 ng hapon nang ideklara ng BFP ang first alarm. Pero sa bilis ng paglaki nito, pagsapit ang alas 5:30 ng hapon, umabot na ito sa Task Force Alpha. Sa may MICT na pumwesto ang mga bumbero para tupukin ang nagngangalit na apoy at makapal na usok na bumabalot sa mga kabahayan. Bumutas na sila ng mga pader para mailusot ang kanilang mga hose sa mga nasusunog na bahay. Wala kasing pupwestuhan ng mga truck ng bumbero sa may focal point ng apoy sa may Isla Puting Bato. Katabi na kasi ito halos ng Manila Bay. Gamit ng mga bumbero ang kanilang mga hagdan, inakyat na nila ang pader mula sa MICT para makatawid sa Isla Puting Bato. Sa lakas ng hangin at apoy, ilang bumbero ang napaatras. Ilan din sa kanila ang napatago pa sa likuran ng container. May napaupo pa nga sa sobrang pagod. Mel, Vicky, Emil, wala namang naitalang sugatan o nasawis dahil sa insidente sa mga oras na ito. Nagpapatuloy ang investigasyon sa sanhi ng sunog. At yan ang latest mula rito sa Maynila. Balik sa inyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Jamie Santos. Takaw disgrasyang pagka-counterflow na naman ang nahuli cam sa Skyway sa parehong lugar kung saan may dati nang nagkabanggaan. Nakatutok si Joseph Moro. Sa dashcam video ng isang netizen na ibinigay sa mobility network na Visor, kampanteng nagmamaneho sa Balintawak exit ng Skyway ang nagvi-video. Mabilis ang daloy ng trapiko mag-aalas 12 ng hating gabi nung Lunes. Chill lamang sana ang kanyang pagmamaneho pero biglang sa kanyang harapan sumulpot ang isang motor at mabilis na humarurot pa kaliwa niya. Ay putik, may nagka-counterflow sa Skyway. What the... Muntik ko ng bangga. Kinabahan ako dun Pero kahit siya na ang kinabahan, hindi pa rin naiwasang mag-alala nung nag-video sa dashcam. Baka may makabangga doon. Sa bahaging ito ng Skyway Balintawak exit, muntik magkabanggaan ang motorsiklo at ang nagvi-video. Pababa na ito papuntang Balintawak Toll Plaza. Ang daloy ng trapiko rito ang sinalubong ng rider na nag-counterflow. Hindi malinaw kung bakit niya ginawa ito. Pero habang nasa NLEX kami, may biglang sumulpot na motorsiklo. Pinara ng traffic enforcer pero nagtuloy-tuloy pa rin ito. Maya-maya pa gumilid ang motorsiklo na tila may napagtanto. Hanggang sa bumalik ito. Ayon sa delivery rider na si Jaime, galing daw siyang Makati at papuntang North Caloocan, dapat ay kakanan siya pa Quirino. Dumiretso pagtingin ko, Skyway na, expressway na. Okay. Mali, dapat doon. Galing ng Balintawak, pag lumampas na sila, akala nila itong punto na yan ay pwede silang bumalik papunta ng Quirino. Ang hindi nila alam ay makakasalubong na nila yung daloy ng trafiko dito. Ayon sa North Luzon Expressway Corporation, kahit daw marami silang signage papasok ng NLEX, pumasok ang motor na nakita sa video galing sa Abe Boni Monumento. Wala raw napansin ng security guard nila sa Quirino Highway na pumasok sa NLEX mula sa Service Road. Hindi rin daw nahuli ng Skyway ang rider na dumiretso palabas sa Sergeant Rivera exit. Magdaragdag daw sila ng mga plastic barrier para mas mahaba ito sa pagitan ng Lane 4 ng NLEX at Skyway off-ramp para mas mahirap na mag-U-turn ng mga motor. Hiningan pa namin ang pahayag ang Skyway Operations and Management Corporation ukol sa insidente. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Sa gitna po ng init ng panahon, nag-adjust na rin ang schedule ng klase ang mga public schools sa Makati at San Juan. Pero ang hakbang ng isa sa mga yan, inalmahan, nakatutok si Tina Pangiliman Perez.
Kung ano-ano na ang ginagamit natin para maibsan ang nararamdamang init. Pakiramdam niyo ba nalulusaw na kayo sa sobrang init ng panahon? Sabi ng Pag-asa, titindi pa ang init sa mga darating na araw. Lagpas 40 degrees Celsius na naman ang damang init sa ilang bahagi ng bansa. 44 degrees Celsius ngayon sa Dagupan, Pangasinan. At posible pang araw lumalayan. Pagsapit ng Mayo, may mga lugar na naglalaro between 48 hanggang 51 degrees Celsius po yung ating heat index. Dahil sa init, in-adjust ng Makati City Hall ang klase sa mga public school. 6 a.m. to 10 a.m. na lang ang pang-umaga at 3:30 p.m. to 7:30 p.m. na lang ang panghapon. Pero tuto lang ina ng isang panghapong grade 2 student na madalas daw dalhin sa school clinic dahil sa sobrang init. Kung dati 11:30 a.m. papasok ang anak, ngayon 3:30 p.m. na posibleng mas mainit. Na-stress ng hapon, nun pa lang sila papasok, gano'n, tapos ang init-init dun sa room, tapos tsaka sila aabutin ng gabi. Sabi niya, hala, dark na yun, nasa school pa kami. Hindi ba ano yun? Sabi niya, scary na sa school. Tinanong namin ang Pag-asa kung mainit sa oras ng pasok ng panghapon. Dito sa nare-record natin sa Pag-asa, yung ating mga actual temperatures are maximum or pinakamatataas pa rin between the times of 10 a.m. hanggang 4 p.m. So medyo nasasakop pa rin yung mga times na pumapasok pa rin yung ating mga estudyante. Sabi ni Makati Mayor Abby Binay, data-driven ang adjusted class hours na nakabase sa pag-aaral, kabilang ang naobserbahang temperatura mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kailangan daw magsakripisyo at hindi raw pwedeng pagsabayin ang pasok ng pang-umaga at hapon dahil kukulangin ang mga classroom. Para naman sa kaligtasan ng mga mag-aaral, nakipag-ugnayan daw ang City Hall sa Makati Police at sa mga barangay. Kahit sa San Juan City, tatama sa kasagsagan ng init ang pasukan ng panghapon na aabot din sa alas 7 ng gabi. Sabi ni San Juan City Mayor at Metro Manila Council President Francis Zamora, irerekomenda niyang pagpulungan ng Metro Manila Council o MMC ang issue sa Biyernes. Hihingin ko po ang opinion ng ating mga kapwa-mayor sapagkat posibleng iba-iba ho ang sitwasyon kada paaralan at kada lungsod. Ang lokal na pamahalaan naman ng Maynila, naghahanda ng Heat Index Action Plan Matrix kung saan ililista ang aksyon sa bawat katapat na damang init tulad ng suspensyon sa klase o trabaho. Bukas naman si Pangulong Bongbong Marcos sa pagbabalik ng dating school calendar na uunti-untiin na simula sa susunod na school year. Hanggat may paraan, gagawin natin ng paraan para mapaaga at mapabilis ang pagbalik sa normal na schedule ng mga bata. Sabi ng DepEd sa bagong pahayag, iniklian na ang timeline ng pagbabalik sa dating pasukan mula sa 5 taon sa 2 taong adjustment na lang. Kung paiikliin pa, maaapektuhan na ang matututunan ng mga estudyante, pati ang kanilang well-being dahil sa kulang na school break. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Unang 3 buwan pa lang ng 2024 pero umabot na sa mahigit 4,000 ang naitatalang aksidente sa motorsiklo. Dagdag sa bilang na yan ang 2 nasawi sa Pampanga nang sumalpok ang sinakyang motorsiklo sa poste ng kuryente. Nakatutok si June Veneracion. Exclusive! May kumislap sa ilalim ng humaharurot ng motorsiklong ito nang mapadaan sa kurbada sa Barangay Talang, Candaba sa Pampanga madaling araw nitong linggo. Nagdire-diretso ito hanggang sumalpok sa poste ng kuryente. Sa lakas ng impact, nabulabog ang mga residente. Patay ang rider na si James Calma at ang kasnyang si Renato Pangilinan. Hindi ko na makikilala dahil po yung duguan sila tapos malaki yung sugat niya sa noo. Makikita ang panlulumo ng mga kamag-anak at kaibigan na nakabuntot sa mga naaksidente. Sa gitna ng kaguluhan, may biglang gumalaw sa dilim. Siya pala ang pangatlong sakay ng nagdisgrasyang motorsiklo na si G-Boy Tamayo. Himala siyang nakaligtas. Konting galos lang sa muka at katawan ng kanyang tinamo. Sobrang bilis na talaga ng takbo eh. Kung nakita ko po yung poste, natatamaan. Bumalik na lang po ng ganun, tapos kinover ko na lang ganun yung kamay ko. Sabay pikit. Batay sa investigasyon ng Candaba Municipal Police Station, nakainom daw ang rider at kanyang mga angkas, kaya nawala ng kontrol sa pakurbadang bahagi ng kalsada. Wala rin po silang protective gears at helmet. Isa po yan sa mga problemang nilalabanan po natin ngayon. Yan po, dito po sa bayan ng Candaba.
Aminado naman ang nanay ng rider na nakainom ang anak. Pinagbawalan na raw nila itong lumabas pero hindi nakinig. Siguro siya po yung naging instrumento para yun, matutunan ng mga anak ko kung paano sumunod sa magulang, kung paano pahalagahan yung mga payo ng magulang na pag binabawalan, huwag nang itutuloy. Para maiwasang maulit ang aksidente. Pwedeng mag-checkpoint po yung ating mga bantay bayan sa bawat barangay para masita yung mga nagdadrive para ma-warningan po yung mga bata. Sa datos ng Road Safety Unit, tumaas ng mahigit 4,000 ang mga insidente ng motorcycle-related crash noong nakaraang taon kumpara noong 2022. Mula Enero hanggang Marso ngayong taon, mahigit 4,000 naman ang naitalang insidente. Ang pagdami ng mga aksidente ang dahilan kaya itinayo ang MMDA Motorcycle Riding Academy. Dito, pwedeng matuto ang kahit sinong gusto ng disiplinadong pagbumotor. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Tinawag na kakilakilabot ni Pangulong Bongbong Marcos ang ideya ng umano'y Gentleman's Agreement sa pagitan ng dating Administrasyong Duterte at China. Ang mahirap pa raw, walang tala ang naturang kondisyon o ang naturang kasunduan. Nakatutok si Ian Cruz. But kung ay ang sinasabi sa agreement na yan na kailangan tayong magpermiso sa ibang bansa para gumalaw sa ating sariling teritoryo, ay mahirap sigurong sundan yung ganyang klaseng agreement. I am horrified by the idea that we have compromised through a secret agreement the territory, the sovereignty, and the sovereign rights of the Philippines. Tugon ito ni Pangulong Bongbong Marcos ng tanungin ukol sa Gentleman's Agreement na pinasok umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping. Ang mahirap pa raw sa kasunduan, hindi ito nasabi sa kasalukuyang administrasyon nang magpalit ng liderato noong 2022 at wala raw tala nito. Kahit saan ka tumingin, walang record. So sikretong ginawa lahat ito. Bakit nila ginawa? Kung gagawin man nila, ba't pa nila ginawang sikreto? Nakakapagtaka nga eh. Kaya it's not a good situation. Kaya lilinawin daw niya ito sa Chinese Ambassador to the Philippines. Sino bang kausap mo? Sino ba talagang kausap mo? Anong pinag-usapan ninyo? Anong pinag-agrihan ninyo? Was this an official thing or was it a personal thing? Ano ba ito? Dahil wala kaming record. Nang tanungin kung kakausapin ba niya ang dating Pangulo. We are talking to his former officials. Maybe not the President himself, but all his former officials. Tinatanong namin, ano ba yan? Ipaliwanag niyo naman sa amin para alam namin yung ginagawa namin. And we still haven't gotten a straight answer. Ayon kay dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, sinabi na ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi ito pumasok sa anumang Gentleman's Agreement. Dagdag pa ni Panelo, itinanggi na rin noon ng Executive, Defense at Interior Secretaries ng Administrasyong Duterte ang pagkakaroon ng anumang kasunduan kaugnay ng West Philippine Sea, Ayungin Shoal at BRP Sierra Madre. Maaring misinformed o naligaw daw ang Pangulo ukol sa Gentleman's Agreement at dapat daw maging maingat ang mga tao sa mga nagpapakalat ng maling balita at huwad na kwento. Si dating Presidential Spokesperson Harry Roque naman na unang nagbanggit na may ganyang Gentleman's Agreement, ibinahagi ang mga link sa mga balita noon kaugnay nito. Ang okasyon na inanunsyo to ni Delfin Lorenzana ay budget hearing ng Department of Defense, no? At sinabi nga niya na, pero ang ginamit niyang salita ay modus vivendi. Ang definition ng modus vivendi ay isang kasunduan habang hindi pa nalulutas yung sigalot, no? Ay rerespetuhin nga ang status quo sa West Philippine Sea. So yan yung tinawag kong Gentleman's Agreement dahil hindi naman nakasulat ito. Dagdag niya, maaari namang baguhin ang polisiya ng kasalukuyang Pangulo bilang Chief Architect ng Foreign Policy. Sinisika pa ng GMA Integrated News sa makuha ang panig ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ukol sa issue. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras. Sa ngalan ng diskwento, pati ba naman ID para sa mga PWD pinepeke at binibenta online? 2 sangkot umano dyan ang arestado. At nakatutok si Bernadette Reyes.
May 20% discount sa piling bilihin at serbisyo, exempted pa sa value-added tax o VAT. 5% discount sa pangunahing bilihin at access sa mga express lane. Malaking tulong daw ang mga benepisyong ito sa mga persons with disabilities o PWD. As a single mother, natutuwa ako even 30 pesos yung mga ganon, they give you like the smallest discounts lang. It's really something na privilege eh. Pero dahil din sa mga benepisyo, ang ID para sa mga PWD, pinipeke, marami na raw nakumpiskang ganyan ng Persons with Disability Affairs Office ng Quezon City. At may 2 pa silang naaresto dahil nagbebenta ng ganito. Inaalok din ito online. Ang kanilang statement doon sa kanilang Facebook page ay Class A, fake ID. Ganun talaga kalantaran yung pagbebenta nila ng Persons with Disability ID. Nakakasama raw ito ng loob para sa kaanak ng mga totoong PWD. Yung privilege na yan should be given to those talaga na talagang dapat na nangangailangan. At pahirap din sa mga nagnenegosyo. Bukod sa hindi naman ito reimbursable o tax deductible, kaya sila ang sumasalo sa discount, mahirap matukoy kung peke ang ID. We cannot question kasi the PWD IDs kasi sometimes when you question them, sila pa yung magagalit. Baka kasuhan pa nila kami. Kaya mungkahin nila magkaroon ng database ng mga PWD na pwede nilang ma-access. When we scan, doon natin makikita yung mga laws. And doon natin pwedeng i-check kung valid ba yung mga IDs. Sana magkaroon siya ng uniform na national na siya, yung IDs niya na for us to check. Mahalagang identification cards gaya nito para matukoy ang mga lehitimong persons with disabilities. Yun nga lang depende sa LGU, magkakaiba ang itsura nito at maaaring magkakaiba rin ang mga detalyeng makikita rito. Ayon sa PDAW, bukod sa local registry kung saan makikita ang pangalan ng mga lehitimong PWD, meron rin daw national registry ang Department of Health. Meron kaming QC ID validator dahil yung aming Persons with Disability Registry ay online. So dun sa aming validation ay ilalabas yung information na ito ay lehitimong ID. Pangalawa, pwede sila makapag-ugnayan sa PDAW. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Nagpaalala naman ng Health Department ngayong kabi-kabila ang mga nagsa-summer outing. Kung sa swimming pool magtatampisaw, mag-ingat sa mga sakit na maaaring makuha kung marumi ang tubig. Nakatutok si Oscar Oida. Sa sobrang init ng panahon, sino ba namang di mapupool in love sa mga swimming pool? Tuwing lulublob sa malamig, refreshing at relaxing nitong tubig. Pero wait a minute, gaano man kainit? Paalala ng DOH, huwag kalimutang mag-ingat. Dahil kung ang pool na yung pagliliguan ay di regular na nalilinis, maraming sakit ang pwedeng makuha dito. You get bacterial infection, skin disease, pag accidentally nakainom yung bata, pwede siya magtae. So very important na reminder sa ating mga resort owners na dinadag. Yan rin daw ang sumasagi sa isip ng inang si Alex. Lalo't nagsuswimming lessons ang kanyang anak sa public pool na ito sa Santa Ana, Manila. Inisip ko din talaga din yun muna nung una. Kaya lang, mas gusto kong matuto din yung anak ko sa mag-swimming. Kasi kung hindi natin maiiwasan yan kahit mapapublic, mapaprivate na pool. Pero pagtitiyak naman ng mga namamahala sa nasabing pool, maya't maya raw kung linisin nila ito. Tuwing gabi po, nilagyan po namin ng chlorine, then sa umaga po, binabacuum po. So araw-araw po siyang nililinis para ma-maintain po yung cleanliness ng tubig. At para makatiyak, bago nila papasukin ng pool ang mga bata. Make sure po na nakapag-shower po sila, na proper attire po, na naka-trunks, bago po maglublob sa pool natin. Paano naman kaya ang mga inflatable o pop-up pool na nagsulputang parang mga kaputi ngayong tag-init? Para kay John Lawrence, mas mainam na raw ito kesa mag-outing pa. At least dito raw, di lang anak niya ang mag-enjoy, kundi pati mga kapitbahay niya. Maganda naman kung makapagbakasyon ka para hindi lang nandito ka palagi. Kailangan makapaglaylayo ka rin. Kaso wala rin budget ngayon kaya ito lang muna.
Ayon sa mga eksperto, dahil kadalasan hindi treated ng chlorine ang gamit na tubig sa mga ito, wala itong pangontra sa mga mikrobyo na maaaring magdulot ng karamdaman gaya ng pagtatae. Kaya hanggat maaari, iwasan daw ang pagsama-sama ng magkakaibang pamilya sa isang inflatable pool para iwas mikrobyo mula sa ihi, dumi, pawis, laway na posibleng maipon sa tubig. At tulad sa mga public pool, paalalahanan ng mga bata na iwasang makainom ng tubig. Dagdag pa ng DOH. After swimming, mag-shower ka. Soap and water. Thorough shower. Oh, thorough shower. Huwag mong isipin na malinis ka na dahil nag-swimming ka sa public pool. Kung makakakita raw ng mga public pool na marumi at di regular na nililinis, maaari raw itong i-report sa DOH. What we can do is test the water. Kung talagang ginagawa nila yung chlorination and treatment of the water for safety of the public. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Ikinaalama ng mga taga-Pag-asa Island ang paglapit ng mga barko ng China sa kanilang isla. Nakatutok si Chino Gaston. Ikinagulat ng mga nasa Pag-asa Island ang biglang paglapit sa isla ng barkong ito ng Chinese Coast Guard nitong Lunes. Halos dikitan pa nito ang mga bahurang pumapalibot sa isla. Kahapon naman ay dumaan din sa parehong lugar ang isang Chinese fishing militia. Pambihira ito dahil ayon sa mga taga roon, dati ay halos hindi na umaalis sa mga Tsino sa may kanlurang bahagi ng isla na nakaharap sa kanilang artificial island sa may Subi Reef. Ginagawa na nilang daanan ni bandang silangan ng Pag-asa Kalayaan Island. Ngayon lang namin nakita na talagang nandiyan sila. Nagulat yung mga tao, naglabasan yung mga tao. Dumaan lang din naman, hindi naman masyadong nagtagal. Kinumpirma ng Philippine Coast Guard na nakalapit ng 3.2 nautical miles sa Pag-asa ang Chinese Coast Guard ship. Pero walang ibang ibinigay na detalye. Sa bagong pahayag, iginit ng China na sila ang may soberenya sa Pag-asa Island at iligal ang pananatili doon ng mga Pilipino, taliwas sa matagal ng paninindigan ng Pilipinas na atin ang Pag-asa Island. Sa tingin ng isang security analyst, ang mga bagong pagkilos na ito ng China, posibleng reaksyon sa gaganaping trilateral security meeting ng mga pinuno ng Pilipinas, Amerika at Japan. There'll be a declaration also for joint patrol by the three members of this bilateral alliance. That might probably include patrols in terms of the resupply and even as far as Pag-asa Island, showing that they're willing to engage the Philippines, the U.S. and Japan in a brinkmanship. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Happy midweek, chikahan mga kapuso! 2 bigating proyekto ang nakalinya kay Rian Ramos na parehong mapapanood sa primetime. Yung isa, physically demanding, habang malathang twister naman sa lalim ng Tagalog lines, ang isa pa. Makichika kay Lars Santiago. Ang pagiging palaban at matapang ng unang reyna ng Lireo na si Cassiopeia, played by Solen Yusuf. Buong Encantadia. Siya rin daw dapat abangan sa pagpapakilala sa kanyang twin sister na si Mitena, ang Ice Queen mula sa Miniave. Kaya naman ang bibida ritong si Rian Ramos, pinaghahandaan na raw ang physical demands ng mega telefantasya na Encantadia Chronicles Sangre. It's a very, very big project. Kulang ang isang studio para sa amin. May iba't ibang mga mundo na binibuild din. So, ang taping ko is probably by the end of this month or baka early next month. But sa ngayon, yung mga focus namin is pino-perfect namin yung costume, yung magiging buong look ni Mitena. Bukod dyan, isa pang mega series ang pinagkakaabalahan ni Rian. Ang upcoming Kapuso biggest family drama of 2024 na Pulang Araw. Ang ibang-iba talaga. Pag nandun ako sa Pulang Araw, paulit-ulit ko talaga nire-rehearse yung mga lines ko para makuha ko yung tono ng tama.
Ayun, and also may mga requirements sila na iba't ibang skills pa from me. I need to be able to dance, I need to be able to sing, aside from dun sa acting. Extra grateful din si Rian dahil may reunion project sila ni Tom Rodriguez. Para yan sa isang naiibang love story sa pelikula, ang Huwag Mo Akong Iwan na ididirect ni Joel Amangan. So I'm very excited to be working with Tom again. I haven't seen him in a while, but I'm very comfortable with him. We have a very good working relationship. So I'm glad he's here and I'm glad he's back. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening.